Sa iba pang balita, magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Manila South Harbor upang personal na makita ang Russian anti-submarine warship na Admiral Tributes na nakadaong sa Pier 15 Port Area, Maynila. Bandang alas 12:30 mamayang tanghali darating ang Pangulong Duterte sa area at gagawaran ito ng arrival honors mula sa Russian Navy contingent. Matapos nito, sasakay ang Pangulong Duterte kasama ang grupo sa Admiral Tributes para ikutin ang mga pasilidad. Ang Admiral Tributes ay 162-meter-long large anti-submarine ship sa ilalim ng Pacific Fleet ng Russian Navy. Ito ay kasalukuyang nagsasagawa ng port call mula noong Enero 3 hanggang Enero 6 kasama ang 3 pang Russian naval vessels na Bistri, Boris Butoma at Alato. Sinasabing ang pagpunta ng Russian warship sa Pilipinas ay bahagi umano ng pag-uusap para sa gagawing Russia-Philippines Joint Military Exercises sa hinaharap. Ang Russian Navy dumating na sa bansa para sa isang goodwill visit. Nagbabalik si Ria Fernandez para sa detalye live. Ria? Audrey, mula sa kinatatayuan ko ay nakikita nyo ang Admiral Tributes, isa yung anti-submarine vessel, at sa likuran naman yan ay yung Boris Butuma, isang malaking sea tanker. Ang dalawang Russian Navy vessel ay dumating ngayong araw dito sa Manila Bay para sa 5 araw na goodwill visit. Mainit na sinalubong ng Philippine Navy ang Russian counterparts nito na pinangungunahan ni Rear Admiral Edward Mikhailov, Deputy Commander of Flotilla of Pacific Fleet of Russia. Sa maikling press conference kanina, iginit ni Commodore Francisco Gabudao Jr., Commander ng Philippine Naval Combat Engineering Brigade, na ang pakay ng pagbisita ay para lamang patatagin ang pagkakaibigan ng Philippine at Russian Navy. Gayunman, sinabi ni Mikhailov na handa silang tumulong sa pagpapalakas ng ating depensa sa pamamagitan ng joint military exercises kung nanaisin natin. Tiwala siya na malaki ang benepisyong makukuha ng dalawang bansa mula sa joint military exercises, lalo't pangunahing problema sa mundo ngayon ang terorismo at piracy. Ito na ang pangatlong beses na may bumisitang Russian Navy vessel dito sa bansa mula taong 2012 at 2016. Maraming aktibidad ang Russian Navy, kabilang narito ang confidence building engagements kasama ang Philippine Navy, gayon din ang pagbisita sa mga historical places sa Cavite at Maynila. Meron ding wreath-laying ceremony sa Rizal Monument at shipboard tour. Audrey, January 7 ang huling araw dito ng dalawang Russian Navy vessel kung saan bago sila umalis ay magkakaroon ng maritime exercises. Mula rito sa Maynila, muli ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Kinokonsidera umano ng Pilipinas na bumili ng military assets mula Russia at China na gagamitin para sa pinalakas na kampanya kontra terorismo. May ulat si Eunice Monte. Sa katatapos lamang na 48th anniversary ng Philippine Air Force 250th Presidential Airlift Wing, nabanggit ng kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte ang posibilidad ng pagbili ng mga kagamitang pangmilitar mula sa bansang China at Russia. Aniya, handa siyang ibigay sa Armed Forces of the Philippines ang mga bagong kagamitang kailangan nito upang tuluyan ang masugpo ang terorismo at iligal na droga. Ayon kay Department of National Defense Public Affairs Director Arsenio Andolong, nakasaad sa Republic Act No. 184 na dapat bukas ang project biddings ng Pilipinas sa lahat at hindi lamang sa mga traditional allies ng ating bansa. Dagdag pa niya, bago bumili, ito ay dadaan muna sa mabusising proseso ng Defense System of Management. Kabilang nga sa mga nakatakdang bilhin ay mga karagdagang kagamitan sa human assistance and disaster response, communication equipment, helicopters at mga armored assets na magagamit sa panahon ng kalamidad at pagsugpo sa terorismo. Nilinaw naman ni National Defense Secretary Delfin Lorenzana ang naging pahayag ng Pangulo na galing US ang dalawang FA-50s ng ating bansa. Aniya, 12 ang FA-50s ng AFP at ito ay mula sa South Korea. Sa katunayan, ang 10 rito ay paparating pa lamang. Ang nakita kong justification ng pagkuha niya ng past administration is that lead-in fighter kasi ito Ibig sabihin na pwedeng gawing trainer, pwede rin gawing fighter. Ngayon, yung ating mga piloto dyan sa Air Force, matagal nang hindi nakakahawak ng fighter planes.
So hindi natin pwedeng isabak agad sila sa real na fighter planes like the F-15 or yung mga iba pang mga fighter planes na makabago. Kailangan nila ng matagal na training. It takes years to train fighter pilots. Itong F-50, ito yung una-muna. And then later on, if we have capabilities to purchase the real fighter planes, we will do that. Matatandaang sa nakaraang administrasyon ni Pangulong Gloria Arroyo ay nagkaroon rin ng Pilipinas ng mga Polish Sokol helicopters na mula sa Russia. Rock solid naman raw ang relasyon ng US at Pilipinas na mahigit 70 taon na nating kaalyado sa depensa. Sa katunayan, nakatakda ang pagpupulong ni na US Defense Secretary Ash Carter at National Defense Secretary Lorenzana bago magtapos ang buwan. Posisyon dito sa Manila Bay ay tanaw natin itong likurang bahagi ng large anti-submarine ship ng Russian Navy, ang Admiral Tributes, na narito nga sa bansa para sa ilang araw na goodwill visit, no, kasama ang isang large sea tanker. At ito'y sa gitna ng patuloy na pagganda ng relasyon sa pagitan ng Russia at ng ating bansa. Ano man daw ang kailangan ng Philippine Navy ay handa raw ibigay ng Russia. Ito ang naging pahayag ng Deputy Commander ng Pacific Fleet ng Russian Navy na si Rear Admiral Edward Mikhailov sa welcoming ceremony ng pagdating ng large anti-submarine ship na Admiral Tribute sa Manila Bay. Ang mga anti-submarine ship ang ginagamit para hanapin at atakihin ang mga submarine sa ilalim ng tubig. 2 buwan lang nasa laot ang Admiral Tribute at naikot na nito ang Indian Ocean, East China at ang kontrobersyal na South China Sea o mas kilala sa ating bansa na West Philippine Sea. Wala naman daw problema na engkwentro ang barkong pandigma mula sa ibang navy na paikot-ikot din sa pinag-aagawang teritoryo. Ito na ang pangatlong beses na may bumisitang Russian military ship sa Pilipinas mula noong taong 2012. 2012 dumating sa bansa ang anti-submarine destroyer na Admiral Panteleyev at sea tanker na Boris Butoma na ngayon kasabay din nitong bagong barkong dumating dito. Noong May 2016, isang hydrographic vessel naman, ang Marshal Gelovani, ang dumating din sa Maynila. Bukod sa pamamahagi ng equipment at kaalaman kontra terorismo at piracy, umaasa rin ang Russia na magkakaroon ng joint military exercises sa mismong West Philippine Sea sa hinaharap. Hindi lamang kasama ang Pilipinas, kundi ang Malaysia at China. Ito'y para maitaguyod ang seguridad sa rehiyon at magkaroon ng kooperasyon sa pananatiling ligtas ang mga barkong dumaraan sa lugar. Sa pagtatapos ng goodwill visit sa January 5, magkakaroon umano ng maneuver exercise ang Admiral Tribute at ilang barko ng Philippine Navy. Наш визит проведением совместных учений с военно-морскими силами по совместному маневрированию и связи. We will stay here in Manila till 7th of January. During this period of time, we'll have got some meetings, also with your commander of your Navy, with Philippine Navy. And our visit will be end with the maritime exercises, which we have the maneuver in sea with the vessel of your Navy. It's a goodwill visit, just a possibility ng And this is not the first. This is already the third time. So definitely there will be no first for this time. Alam mo, Rafi, nakausap natin yung ilang eksperto patungkol dito sa yung sinasabing possibility na magkaroon ng joint military exercise itong Russia, China, Malaysia at yung Pilipinas dyan mismo sa West Philippine Sea. No? Ang sinasabi nila wala namang problema kung merong joint military exercises. Kung ang pinatutungkulan ng exercises o yung pakay ay yung pagtataguyod ng seguridad, partikular sa laban kontra terorismo at piracy, no? Dahil ito ay isang international issue na marami namang bansa ang makikinabang. Pero kapag ang military exercises daw ay patungkol sa external defense, ibang usapan na daw yan at dapat may tamang framework at merong pagsisiwalat sa publiko kung ano talaga ang pakinabang na makukuha natin doon sa nasabing exercises, no, at may terms of reference at meron pang mga ibang mga kondisyon na dapat muna pag-aralan at bigyan basbas ng ating gobyerno, no, dahil alam naman natin yung China at yung Malaysia ay kapwa claimants natin dyan mismo sa West Philippine Sea. Rafi. Chino, nabanggit ba ng mga Ruso kung anong klaseng tulong yung pwede lang ma-provide sa Philippine Navy? Kasama ba rito yung hardware? At paano naman yung problema ng interoperability sa Pilipinas at Russian hardware kung sakasakali, Chino?
Alam mo, Rafi, dati pa nating kinakausap itong mga tauhan ng Philippine Navy. No? Sinasabi nila, barko lang naman yan, kaya natin patakbuhin yan. Kung yun yung asset na i-acquire natin mula sa Russian Navy, no? Magkakaroon lang daw ng adjustment at training sa paggamit ng mas sophisticado at mas advanced na military hardware, kung ano mang barko ang kukunin natin doon. Pero yung pagpapatakbo daw ng barko, yung mga baril, ay, o yung paggamit ng baril, ay dati nang nagagawa ito ng ating sandatang lakas, no, at hindi naman malaking masyadong adjustment. Pero kung mga electronics ang pinag-uusapan, yung mga combat systems, yun daw medyo may adjustment period, no. Kasi sabi naman nila, natanong ko nga dati, no, paano yan? Kasi napakarami sa ating mga kagamitan ay ang gamit ay American technology o yung mga NATO technology, no. So medyo may pagkakaiba, no. Pero sinasabi kaya naman daw i-custom tailor ito batay sa pangangailangan ng isang bansa. Ang sabi kanina ng Russian Navy, without getting into specifics, anuman ang kailangan daw ng Pilipinas na hardware or training ay kaya nilang ibigay. At yung naunang advance party na nga doon, na pumunta sa Russia para tingnan sa isang defense show yung mga nailatag at na-showcase na military equipment ng Russia, ay parang ang pagkakaintindi natin, merong mga positive na indications na itong ating mga pinadala doon, no, na nagsabing ito yung mga gamit na gustong kunin ng Pilipinas mula sa bansang Russia. At sino yung kagustuhan naman ng Russia na magkaroon ng military exercises sa pagitan ng mga bansa dito sa rehiyon? Meron na ba talaga silang isinusulong na panukala, formal na panukala para magkaroon na ng agreements towards this end, Chino? Alam mo, Rafi, parang ang intindi ko ay wala pa talaga, no. Wish list daw nila 'yon, no. They are hoping na magkakaroon nga ng puwang ang sitwasyon na pwede silang pumasok at tumulong sa pagtataguyod ng seguridad dito, particular sa West Philippine Sea, at dyan siyempre yung pababa, no, yung sa may bandang Sulusin, na ginagamit talagang shipping lanes, no, ng mga international ships. So dumadaan talaga dyan, at alam natin nagkaroon nga tayo ng problema o kasulukuyang may problema pa rin tayo dyan sa mga insidente ng pagdukot nitong mga tripulante at mga crew ng mga international vessels na dumaraan dyan, no. Ang intindi natin, gagawin pa lang, no, ipe-present pa lang yata ang mga panukalang joint military exercises dyan sa pagitan ng Russia at ng Pilipinas. At bukas sa isang press conference, sasagutin naman daw nitong Russian ambassador sa Pilipinas itong mga political questions patungkol dito sa direksyon na gusto ng Russia na kunin when it comes to the relations niya, the relations ng Russia sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Chino Gaston. Kaugnay pa rin ng balitang yan, makakausap po natin si Professor J. Batong Bakal, isang foreign affairs expert. Magandang tanghali po, Professor Batong Bakal. Ay, magandang tanghali, Rafi. Opo. Ano pong reaksyon niyo unang-una muna dito sa panukala ng Russian Navy na magkaroon tayo ng joint military exercises, hindi lamang sa Pilipinas, kundi yung mga bansa dito sa rehiyon, Professor? Una yung ganyang klaseng exercise na tawag dyan yung naval diplomacy, no? So, matagal na nangyayari yan at okay naman, no? Ang kailangan na lang sa ating side, siguro, dapat meron muna tayong klarong idea ano ba talaga yung ating national security policy at national defense policy para malagay sa tamang lugar yung ganyang klaseng exercise. Sa ngayon po ba malinaw na kahit sa academe kung ano na yung ating external policy insofar as defense is concerned, lalo na yung pakikipag-usap natin sa Russia at China ay gumaganda na? Sa ngayon hindi pa yung malinaw dahil ang pagkakalam natin, no, at ang napapublicly release pa lang ay isang national security policy guidance nung time ni President Aquino. So wala pang bagong policy under the new administration, at dahil wala ka pang broad framework for this, yung defense policy mo rin hindi pa rin tuloy nagkakaroon. At kung wala kang defense policy, wala ka pa rin yung military policy naman to execute the defense policy. Kaya nakasalalay pa yun dun sa overall framework ng ano ba talaga ang ating national security interest, ang national security policy natin for protecting those interests. So lahat po nitong mga statements mula sa Russia, mula sa Pilipinas, lahat po ito, ano ba? Posturing lamang ba ito or pagpapahiwatig sa kabilang side na ito yung gusto namin? Siguro ano yan, kung let's consider it merely right now as an invitation
open new ties, no? Pero yun nga, pwede mong tanggapin yan, pwede mong gawin yan, pero kung wala kang overall framework, wala kang policy talaga, parang yun naman kalalabasan mong gagawin mo. Magiging postura lang, magiging pampakitang tao lamang. So kailangan, bago pa mag-decision dun sa ganung klaseng exercise at kung ano yung detalye nun, klaro muna, ano ba talaga yung objectives natin dito sa exercises na to at saka dito sa new defense relations dito. Ano naman po yung implication nitong pagbisita ngayon ng isang Russian warship dito sa bansa, bagamat hindi ito yung unang pagkakataon, pero very rarely may pupunta ritong barko mula sa Russia. Karamihan mga kano yung nakikita natin mga warship na dumadaw sa atin. I think normal lang naman yan. Siguro ngayon lang nagkaroon talaga ng pagkakataon at nagkaroon ng parang opening para sa Russia na magpadala nga ng visiting warship, no? Again, part yan uli ng tinatawag ng naval diplomacy. Wala namang problema yan because as far as I know, we're open to all visits naman from all parties. So, i-expect po natin na mas marami pa at siguro pati yung mga Chinese Navy, expect na nating dumaong din dito at bumisita. Oo, siguro ganun nga mangyayari, no? Kung visit lang, walang problema sa aking tingin, no? Dahil parang ano nga yan, gestures of goodwill. Pero yung deeper relations at saka more complicated activities, dapat yan based on a clear policy guidance. Yung maliliit na maneuvers po between the navies of these countries, pwede ho ba na wala nang kailangan pang pirmahang kasunduan para lang makita kung talagang may interoperability yung mga navies natin, Professor? I think, actually, especially kung hindi mo dating partner, yung mga foreign countries na yan, maaaring gagawin yon para nga makita ano yung interoperability issues, no? At tapos, as long as kumbaga parang exploratory lang siya, initial maneuvers, communication tests, I don't think that's really a problem. No, pero, again, yung mga ganyan parang superficial yan. So, dapat talaga, kung gusto mong seryosohin yan at padamihin, palalimin, dapat klaro yung defense and security policies.